desiring God more than His gifts. So ito yung pagnanais ng Diyos ng higit sa kanyang mga kalooban. So kaya nga ito yung kanyang kasiyahan sa Panginoon ay ibig sabihin kung sino siya, hindi lamang kung ano ang kanyang ibinibigay. So kaya nga't mahalaga na kilalanin natin ang Diyos, pahalagahan natin ang Diyos kaysa yung kanyang ibinibigay sa atin. Siya ay nagiging pagnanasa ng iyong puso. So dapat mas pinahahalagahan natin kung sino ang nagbigay kaysa yung ibinibigay ng Diyos sa atin. So karamihan, ang pinahahalaga ng mga tao ay yung kung ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na dapat pinahahalaga natin ang pagkakakilanlan nung nagbigay kaysa yung ibinigay niya sa atin. So kaya nga sinasabi niya sa Psalm 73 verse 25, sinong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At walang iba sa lupa sa aking ninanasa maliban sa iyo. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y nagpapahayag ng isang malalim na debosyon sa Diyos na nagsasabi na walang sino man sa langit o sa lupa ang maiahambing sa Diyos sa halaga o pagnanais na sinasalamin nito ang isang pusong ganap na nasisiyahan at nakatuon lamang sa Diyos. So kaya ito yung sinasabi sa Psalm 84 verse 10, mas mabuti ang isang araw sa iyong mga hukuman kaysa 1,000 sa ibang lugar. So kaya ito'y na pinahahalagahan ng kahit ang pinakamababang lugar sa presensya ng Diyos na higit sa anumang kaginhawahan o karangyaan sa ibang lugar. So ang paggugol sa oras ng Diyos ay hindi mabibili. Yan yung sinasabi, ang ibig sabihin na mas mabuti ang isang araw. Ibig sabihin, mas magbuti na gumugol ka ng oras sa Diyos dahil ito'y walang katumbas na halaga. Hindi mo kayang bilihin. Mas mahalaga kaysa lahat ng makamundong kasiyahan. So kaya nga iyan ang importante na kaya ako ay binibigyan ko ng diin na mas mahalagang gumugol ka ng oras kaysa mga makamundong kasiyahan. Makamundong kasiyahan or katayuan na ipinagpapalit mo yung oras na para sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi sa Biblia na mas mabuti na gumugol ka ng oras sa Panginoon kaysa makamundong kasiyahan. Ang paggugol sa oras sa Panginoon na hindi mabibili, mas mahalaga kaysa lahat ng makamundong kasiyahan. So kaya nga't ito yung tulad na lamang sa halimbawa ni Maria ng Betanya ay nakaupo sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Pinili ang makinig sa kanya kaysa abalang paglilingkod. Mas pinili ni Maria na makinig sa Panginoon na magkaroon siya ng tamang ugnayan sa Diyos. Kaya't mababasa natin yan sa Luke chapter 10, verse 38 to 42 na sinasabi. Luke 10 verse 32, verse 38, habang naglalakbay sila, pumasok ang Panginoon Jesucristo sa isang nayon kung saan tinanggap siya ng isang babaeng nagngangalang Marta sa kanyang tahanan. Sa verse 39, siya ay may isang kapatid na babae, nagngangalang Maria, na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang mensahe. So ito yung sinasabi, ang focus ni Maria sa kaibahan ni Marta. Si Maria ay nilalarawan bilang nakaupo sa paanan ng Diyos, nakikinig sa kanyang mga turo. Pinili ni Maria na unahin ang espiritual na pagpapakain kaysa mga
hinihingi ng mga gawain sa tahanan. Sa paggawa nito, ipinapakita niya ang kalagahan ng pagiging naruroon at matulungin sa Panginoon Kristo kahit na sa gitna ng mga abala sa pang-araw-araw na buhay. So kaya nga dito sa verse 40, at ngunit si Marta ay abala sa maraming paglilingkod at lumapit sa kanya at nagsabi, Panginoon, wala bang pakialam sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na maglingkod ng mag-isa? Sabihin mo sa kanya na tulungan niya ako. So kaya nga ito'y sinasabi, ito yung si Marta, mga pagkagambala ni Marta. Si Marta ay nilalarawan bilang naliligalig sa lahat ng paghahanda. Siya ay abala sa paghahanda, mga praktikal na gawain tulad ng paghahanda ng pagkain at pag-aasikaso ng mga pangangailangan ng kanyang mga bisita. Bagamat hindi ito likas na mali, ang mga gawain ito, nadidismaya lamang si Marta dahil nahihirapan siya at hindi niya napapansin ang kanyang trabaho, lalong-lalo na kapag nakikita niyang hindi tumutulong ang kanyang kapatid na si Maria. Sa verse 41, at sumagot ang Panginoon Kristo at sinabi sa kanya, Marta, Marta, ikaw ay nababahala tungkol sa maraming bagay. Ngunit ito ang sinasabi ng Panginoon Kristo, ngunit isang bagay lamang sa verse 42, ang kailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi aalisin sa kanya. So ito yung response ng Panginoong Kristo. Nasabi dito, ito yung tugon kay Marta. Magiliw na sinaway ng Panginoong Kristo si Marta at tinawag ang kanyang pangalan ng 2 beses. Ibig sabihin na pinapakita nito ang pagmamahal at pagmamalasakit na kinikilala niya na siya ay nag-aalala at nababagabag, ngunit itinuturo niya kaunting mga bagay lamang ang kailangan. At ang pagpili ni Maria na tumutok sa kanyang salita, mas mahusay na pagpipilian kaysa isang bagay na kailangan ng isang na mas mahalaga. Ang pinili ni Maria na ito'y isang bagay na kailangan sa isang relasyon sa Panginoon Kristo kung saan ang pakikinig at pagkatuto mula sa Kanya ay nangunguna kaysa mga distraction. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa natin sa sanlibutan, distraction lamang yan. Nakakagambala lamang yan sa gawain sa Panginoon na hindi mahalaga yung ginagawa ng sanlibutan kapag oras ng para sa Panginoon. Kaya nga't mahalaga na strict ako sa mga taong ganyan na inuuna pa yung mga gawain ng sanlibutan. Kaya ako ay pinagwiwikaan ko yung mga gumagawa ng ganyan dahil mas mahalaga ang gawain ng Panginoon kaysa mga bagay sa sanlibutan. Kapag gawain sa Panginoon, dapat iyan ang tinututukan. Kaya ako'y stricto sa ganyang mga bagay. Kaya kapag ganyan, pinagwiwikaan ko ang isang tao na nakikita kong ganyan ang ginagawa na pinapahalagahan ang sanlibutan. Kaya hindi masamang pagwikaan, ang masama ay yung magkasala ka dahil sa ginagawa nila. So kaya nga't mahalaga na dapat nating pagwikaan. Hindi wag tayong mananahimik dahil ito'y tinuturo sa atin na mas mahalaga na may tama tayong ugnayan sa Panginoon kaysa mga bagay. Yung mga bagay na yan, iyan ay walang kabuluhan para sa Panginoon. Dahil ang mahalaga, tayo'y nasa Panginoon, tayo pag-aari ng Diyos. Kung tayo pag-aari ng Diyos, dapat mas pinahalagahan natin ang makalangit kaysa mga makamundo. Dahil ito yung dapat nating pagpapahalaga sa espiritual na pagpapagain. Tulad ni Maria, ang mga mananampalatay tinawag na maglaan ng oras upang umupo sa paanan ng Diyos na nakatuon lamang sa kanyang salita at pinahihintulutan ang kanyang presensya na baguhin ang kanilang mga puso na itinuturo nito ang espiritual na pag-unlad ay nangangailangan ng intentional at na hindi natin dapat hayaan
na ang pagiging abala sa buhay ay lumalalim sa ating relasyon sa Diyos. So dapat mas mahalaga na mas malalim ang ugnayan natin sa Diyos kaysa mga bagay na walang kabuluhan. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga ito yung kapag ginawa natin ito, maiiwasan natin yung sobrang pag-aalala at stress. Sa kapag ginawa natin na pinapriority natin ang Panginoon, maiiwasan natin ang stress. Ang pagkabalisa ni Marta tungkol sa mga trabahong kailangan niyang gawin ay nagsisilbing paalala na nag-aalala sa mga gawain ay maaaring makabawas sa kapayapaan at kagalakan na makikita natin sa Panginoon Kristo. Ang mga mananampalatay hinihikayat na magtiwala lamang sa Diyos at tumuon sa Kanya kung ano ang pinakamahalaga, na ang paggugol lamang sa oras sa Kanya ang pinakamahalaga kaysa mga paggugol sa mga walang kabuluhan tulad ng mga gala, mga pasyal dito, pasyal doon, wala yung kabuluhan. Kapag ipinagpapalit mo sa oras para sa Panginoon, na itinagaan niya yan sa bawat mananampalataya na pag-isipan ang kanilang mga prioridad, na binibigyan din ng kalagahan ng pagpili ng espiritual na pagpapakain kaysa mga makamundong mga abala. Abala lamang yan. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Kaya nga't itinagpapaalala sa mga Kristiyano na unahin ang ating relasyon sa Diyos, paghahanap kaysa mga paghahanap sa trabaho o mga gawain. So kaya nga ang mahalaga yung pagsamba, paghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtutok sa isang buhay na tunay na mahalaga, ang pagiging naruroon ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So kaya ako very strict talaga ako sa mga ganyan. Kaya kung ikaw ay pinagwiwikaan dahil alam ng Diyos na mas mahalaga na tumutok ka sa kanyang gawain. So dahil ito yung nagagalak tayo kapag binibigay natin ang oras natin sa Diyos.